Ngayon ay magpa-part 2 ho tayo sa ating NAIA International Airport latest news and update, no? Kumbaga nababasa lang natin sa mga Facebook na mga news portal, no, ng ating ABS-CBN, GMA at kung ano pa mga media natin, no, mga mainstream media sa Pilipinas. So ngayon, dahil nga sa mga katanungan din natin, no, na ano nga ba ang mga basis, no, mga key factors bakit tinataguri ang isang airport as world's worst airport. So syempre, merong sagot sa atin si Wikipedia at yun ang babasahin ho natin. Pero bago pa man yan ay isa-shoutout ulit natin si Ray Wolf or Me the Monkey King. Dahil nga sabi nga niya, ulitin natin to, kumbaga napakalaking ano din kasi na ito, no, napakalaking puntos, no, itong kanyang sinabi na ang NAIA, yung airport natin sa Manila, ay siya pinakamasamang paliparan, di ba, sa mundo. So ngayon, hindi ito masyadong malalaman or hindi ito masyadong binibigyan ng big deal or halaga or hindi ito issue sa mga millions of kababayan natin mga Pilipino. Kasi unang-una, yun na nga, hindi kasi nila alam, no, kung ano talaga ang hitsura ng ang tunay. Ano ba talaga ang pinakatunay na hitsura ng napakagarat, napakamodernong airport. So tama 'yon, no? May point kasi nga talaga as a Filipino myself, hindi pa ako napuntang outside the Philippines, no. So ibig sabihin hindi ko pa na-experience na makalapag, no, or makapasok sa international airport ng ibang bansa na mas moderno. Kaya wala muna akong komento. Hindi ko muna alam, kaya andyan tayo no, nagtatanong at parang kinukumpirma ko sa inyo ng mga nanonood kasi mostly sa mga ano dito, mga nagko-komento ay mga OFW at mga nakatira sa ibang bansa, lalo na sa bandang Amerika. And yun, no, tuloy natin yung sabi ni Wikipedia, sagot ng ating katanungan. Na yun na nga, ano nga ba yung pinaka-basis, no, para masabi na itong isang airport ay siyang pinaka-masama or world's worst airport in the world. Okay, so determining the world's worst airport involves assessing a range of factors that contribute to a negative passenger experience. Here's a breakdown of the key criteria. So ngayon, we're about to read na, no, basahin na natin to. So ngayon, kayong mga taga-Pilipinas, tayo na mga taga-Pilipinas na naka-experience ng lumipad, no, sa ating airport or dumaan, no, sa mga airport natin sa NAIA. So mapa Terminal 1, 2, 3 or 4 man yan as long as NAIA. So share your thoughts, okay? Kung ano yung experience ho ninyo. Kung ito bang babasahin natin ngayon na nababanggit ni Wikipedia ay siya bang na-experience natin, no? Or nakikita natin sa loob ng Ninoy Aquino International Airport. And of course, sa mga nakikinig at nanonood ngayon sa akin na taga-ibang bansa, mga taga-ibang rehiyon, no? Mapa Asia, Southeast Asia, East Asia, Europe, America, Africa. So, let me know in the comment box, no, mga taga-Australia, kung ito bang binabanggit dito ni Wikipedia is na-experience nyo ba to sa Manila, NAIA, or na-experience nyo ba rin ito sa ibang bansa sa mga airport, mga paliparan na inyong napuntahan. Okay, let's go. Number 1, poor infrastructure. Ano bang paano masabing itong airport ng Manila or yung paano masabi na poor infrastructure yung isang airport? Hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, no? On number 1, overcrowded terminals, lack of sufficient space for passenger. O yun, no? Yun ang number 1. So ano sa tingin niyo mga kagala, mga taga-Pilipinas, no? Na-experience niyo ba yung overcrowded terminals and lack of sufficient space for passenger? The answer, ako, sasagutin ko na to, yes. The answer is yes. Pero itong sagot ko na yes is siya, no, hindi na siya masyado ngayon, in fairness, no. So congratulations kung meron man kahit paano. Hindi ko masabing maganda ang ginawa ni BBM na ibinigay niya, no, or ipinamahala niya sa private or pre-notified hindi ko masabi kung tama ba, or kayo na bahala dyan na ikinig niya sa akin. Tama ba ang ginawa ni BBM na ipa-privatize ang ating airport? Ako is dalawa, hati, no. In some point, tama ang kanyang desisyon. Kasi sa daming pwedeng kumbaga siguro hindi lang siguro si SMC or si San Miguel Corporation ang nagtangka or nangarap or nag-wish na
mapasakamay nila ang management ng ating airport. Marami din siguro, no? May mga ka-rival din siguro siya or competitor. Pero siya yung nagwagi, siya yung pinagbigyan ni PBBM. So in that point, parang masasabi ko na parang hindi nagkakamali, no, sa decision making si PBBM that time. Pero masasabi ko rin naman na mali rin siguro na pina-privatize niya ang ating airport kasi feeling ko kayang-kaya niyan ng natin, ang gobyerno. 'Di ba? Mayaman ang Pilipinas, ha. Oo, marami tayong trillions ang natin GDP. Trillions of trillions. Ibig sabihin, enough yan para i-subsidize yung natin airport. Enough yan para punduhan, budgetan, pagandahin lahat-lahat. Kasi kung nagawa nga ni Digong dati, kung nagawa nga nila Artogadi sa kailang panahon, ano bang hindi magagawa ni PBBM, no? Na nagagawa, kinaya naman ng Duterte administration. So, in that point, yan ang hati, no? So, sa decision making na ipagbigay, ipaprivatize niya, ipapamahala niya sa mga private sector, ang naiya natin. So, okay, good decision, no? So, okay naman, kahit paano. At saka, okay rin naman, tinan niya naman ang Mactan, di ba? Ang Mactan Airport is siya, under the management of Mega White. Tama ba ako? O, di ba maganda naman, okay naman Cebu. So, in some point, hindi naman talaga ganun kasama ang ipaprivatize ang isang facilities, no? So, pero okay lang din naman kasi yan na nga, maganda naman ang pamamahala ngayon ng SMC kahit paano. So, congratulations. And yan na nga, nagpapatunay din yan. Kumbaga, isa sa indication din yan na medyo inutil, inefficient, ineffective, and incompetence ang natin, government, no? Kasi, bakit kailangan ipaprivatize, di ba? Di naman sila siguro ganun ka-busy, na marami nang ginagawa sa buhay para hindi na kayang i-manage ang ating airport. Okay, let's go to pangalawa, ha. For infrastructure pa rin tayo dito. Number 2 is outdated or poorly maintained facilities, dirty restrooms, broken seating, etc. Ang restroom nila okay lang din, no? Luma na, hindi na siya modern, basta okay na din, not bad, no? At my experience, no, per experience ko talaga sa NAIA, okay din naman ang NAIA Terminal 3 ang kanang CR. Hindi man sila ganun kalinis, mabaho, masangsang, maamoy. Siyempre, na yan, expected na natin yan, gawin CR yan eh. Pero mayroon naman ako na-post akong mga airport din naman, for example sa Cebu, Davao, maganda naman ang palikuran yung CR. Oo, mga maganda, malinis. And let's go to number 3. Inefficient baggage handling, frequent delays and lost luggages. So, ako naman, in my case, hindi naman talaga nag-check in ng mga luggages or baggages kasi di naman ako nagbibit-bit na napakaraming mga baggages or luggages, no? At saka, most likely, nangyayari naman yung mga nakawan, mga mishandling ng mga luggages and baggages ay nangyayari yan sa mga international flights, right? Tama ba? Okay. So, hindi ko experience yun. Kayo, sabihin nyo na kung experience, ano yung experience na worst experience sa NAIA natin, NAIA Airport. Okay, number 4, let's go to inadequate signage and dwarf finding, difficulty navigating the airport. Ayan, isa yan sa problema, no, natin na mga, ako walang problema kasi okay na ako. I'm done naman talaga sa pagmamasid, pag-aaral sa airport. Talagang kabisado ko na siya kung saan ko matatagpuan yung aking terminal, yung aking assigned gate. Kung saan ako lalabas para papuntang eroplano. Ang aking mga dyan, pinagtataka, ang mga kababayan nating mga Pilipino na mga dumadaan sa NAIA, kasi meron akong mga tutorial videos kung paano nga ba malaman kung saan ang iyong mga designated gate, no? Departure gate. So, marami nagtatanong talaga, binabaha ako ng mga katanungan. Tsaka mga OFW naman, oo, hindi naman, kumbaga hindi sila sanay sa Pilipinas. Like, magkaiba pala yun sa Pilipinas sa ibang bansa. So, ibig sabihin, iba ang sistema sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa, Kasi, nagsisik sila ng information through YouTube. At yung aking channel, ang kailangang nakita yung aking mga video. So, yun, tinulungan ko naman sila. Kaya nga, yung mga ganyang sitwasyon, parang masasabi natin na parang life to death situation. Ay, hindi. Life-changing. Di ba? Life-changing situation yan eh. Kumbaga, pag maiwanan ka ng flight, sira na yung mo. For example, mga flights, connecting flights, di ba? So, kailangan mo talagang maingat. Kailangan mo talagang galingan. Early as possible, as soon as possible, kailangan makapunta ka na ng airport. The early, the better. Kasi nga, hirap ngang mahanap yung mga designated areas kung saan ka magpupunta. May mga delays of flights pa, tapos yung mga to be announced. Di ba? At hindi naman lahat kasi, well-oriented. Hindi lahat ay ganun kagaling or ganun katapang or ganun ka
malakas ang loob na magtatanong, 'di ba? Kung saan ang tamang puntahan. So hindi lahat, no, kasi marami din tayong mga kababayan na mga yung tahimik, anong tawag dito, yung introvert. Yun. So ano sa tingin nyo, poor infrastructure? So tama ito, inadequate signages and wayfinding. So sa akin hindi siya applicable, hindi ko to na experience. Dati ranas ko yan nung ako mga siguro mga 2-3 beses akong lumilipad na, pero nitong huli after pandemic talagang palipad-lipad na lang ako talaga, no. Jet setter na kung tawagin ng iba. Wow, congratulations sana all, no, jet setter. So hindi na ako nahihirapan kasi nga kabisadong mani-mani ko na talaga yung sit up sa airport sa NAIA sa Terminal 3. And let's go to operational inefficiencies. Frequent flight delays, ayun, and cancellations. Ako naman ang cancellations, so far na experience ko yan siya. Pero parang wala nga yatang kinalaman ng ang airport. Meron ba? Ang terminal airport? Meron ba? Mahagala. Let me know comment box kasi one time ako naka-experience ng canceled flight sa Davao. That's 2021 I guess, or 2022 ba yun? Basta bound for Manila. And that time kasi is present pa kasi yung natin, COVID, pandemic era, no? Pandemic pa kasi may mga virus pa talaga, so hindi pa talaga siya 100% contained. Kaya nung time na yon nagkaroon ng parang another approach or yung parang another waves, no, ng pandemic. So nagkaubusan ng mga paracetamol Biogesic that time. So as far as I remember, andito ako sa Davao noon. So yung flight ko from January 8 nag-move ng na-cancel hanggang sa nakasakay ako, nakalipad ng January 14. So 'di ba ilang araw din 'yon, no? 6 days bago ako nakalipad talaga. So ilang beses ako na inofferan ng refund. Siyempre ba't ko naman i-refund yan? Magkano nabili ko noon? 800 pesos. O di ba ano mabibili ko sa 800 pesos? Hindi na ako mabalik ng Manila. So ang ginawa ko, ko na lang, no, nireschedule na lang. So hanggang yun, January 14 ako nalipad. Okay, so pangalawa, long security lines and slow check-in process. So far, ang check-in process okay naman sa akin. Not bad at all kasi napaka-efficient naman ng check-in process kasi meron na tayong kiosk. Tsaka helpful naman, napaka-effective naman ng napaka-responsive ng ating mga taga-ground staff and ground personnel, no, ng Cebu Pacific for example. So andyan na meron talaga silang mga staff or crew na tumutulong. Crew. Ano ba tawag, paano ba pa-spellingin yun or i-pronounce? So mga crew nila, no, mga staff na i-assist yung mga nagsisik ng assistance, ganun. So kudos, no, Cebu Pacific. Okay, let's go to poor coordination between airport staff and airlines. Well, ako naman so far hindi pa ako naka-experience ng ganun kalala. Although meron akong mali lang dati, meron akong dalang liquid like perfume kasi yun it's sunscreen protection pala siya. Sunscreen protection, kala ko kaputi So that time ako papunta ng Palawan kasi nga magbabakasyon, no, maliligo, dagat, island hopping. So katakot-takot talaga na init, sunburn talaga abutin mo doon kapag wala kang sunscreen. So syempre mas afford kong bumili ng sunscreen kumpara sa yung rash guard, 'di ba? Susot ka ng rash guard para syempre protektado ka sa sunburn. Pero mas pinili ko sunscreen na lang. Yung sunscreen ko pala lagpas 100 ml. So yun, na siya, na hindi siya nakapasok, so na confiscate. So parang sumama ang loob ko doon kasi hindi ako pinagbigyan na bawasan na lang ng konti. Pero di ko alam kung tama ba yung ginawa ko. Ininsist ko talaga naman, pwede naman siguro hindi naman ako magagalit. Okay lang sa akin na i-confiscate, pero yung kalahati lang, dalhin ko pa rin kasi kailangan ko yan sunscreen protection kasi magkaka-sunburn na. Parang gano'n ang datingan. So hindi pa rin siya pumayag, hindi niya kinonsider. So sama na ng loob, pero siguro parang okay na lesson learned next time around. Kung makakabili ka ng more than 100 ml na mga liquids, tubig, alcohol o ano pa man yan, mga essential oils, so pwede mo namang siguro, ikaw na lang siguro sa bahay mo magbawas na, hatiin mo na para sure ball siya na makalusot. And what next, no? Ano pa ba yung sama ng loob ko dun sa airport? Depende din kasi yan sa totoo lang, pansin ko rin no, kapag kamayabang ka rin basta power tripping, no, palakasan ng apog talaga yan. So ngayon, pag usaping power tripping, wala tayong magagawa kung talagang pag-ayos sa atin ng mga staff. Alam niyo yon? Kasi parang entitled sila. Hindi ko sinabing may karapatan sila, entitled talaga sila, pero wala tayong magagawa. Once na kumbaga parang i-trigger natin sila,
Alam niyo yun, tayo talaga yung lugi kasi walang mawawala sa kanila no? Once na tayo maiwanan, once na tayo ma-denied, di ba? Maiwanan ang flights natin. Or worst, ipapatawag tayo sa no? Ipapadetain tayo kasi nagkukos tayo ng trouble or something, mga ganon. So, pinaka-safest way talaga dyan, mahagala. Huwag na natin makipag-away. Okay? So, hindi naman siguro kawalan sa atin. Although, ito akin na naman to. Hindi ko naman sinabi talagang applicable to sa inyo. Pero sometimes, mas maganda din talaga na yes na lang tayo, no? Kaya naman siguro magtiis. Kumbaga, tiis na lang. Kasi ilang oras lang din naman, ay lilipad na rin naman na tayo. Parang gano'n, no? So, yes na lang. Or else, bago pa tayo mapagtripan, mapaaway, or ano mo yun, mag-viral pa tayo, mabidyohan, o anong tawag yan, magkakaroon ng iskandalo. So, iwasan na talaga. So, it's better to be safe than to say sorry, no? Or ano ba? Basta, iwasan natin yung mga troubles, gano'n, no? Para hindi tayo madili sa ating flights. Okay, so, yun lang. Pero, ibig sabihin, may mga nagreklamo, no? Kaya ito, lumabas sa survey as world's airports ang NAIA. Nakakalungkot, very sad. Poor coordination between, okay, yun na yun. So, okay, so tapos na tayo sa poor infrastructure, operational efficiencies, inefficiencies, lack of amenities, that's number 3. So, anong ibig sabihin ng amenities? So, limited dining and shopping options. Wow, in fairness naman sa Terminal 3, busog na busog tayo, no? Kasi ang dami natin talagang option na mapagpapilian sa mga shopping options. So, okay, and dining. Poor or non-existent Wi-Fi. Yung Wi-Fi, di ko relate dyan. Meron ba? Seryoso? Meron ba? May pa-Wi-Fi ba tayo? Eto meron akong mga nakitang mga parang free Wi-Fi for all. Di ko alam yan Di ko talaga, kahit sa mga shopping mall, di ko talaga na-try. Na may mga ganun pang existing na mga free Wi-Fi sa mga public places. I don't know. Hindi ako makaka-relate. Kumbaga, hindi ako umaasa, in short say, no? Sa mga free Wi-Fi. Siguro may mga nakunik ka naman ako sometimes, like siguro sa mga city hall, barangay hall, mga park, no? May mga lugar. For example, sa Davao City, dyan sa may Bonifacio Park. So, meron silang parang free Wi-Fi. Kaso nga lang, siyempre, sa sobrang daming nakakonek, abay, hati-hati, agawa ng koneksyon ng signal. So, ang ginawa ko, hindi na ako umaasa sa mga ganyan. Kasi, experience ko na talaga na hindi talaga siya ganun ka-reliable. Lalo ka kung ang ginagamit mo, YouTube, gano'n, no? TikTok. So, ang mangyari dyan, hindi ka talaga masasatisfy, no? Sa speed ng connection. So, I opted to use na lang talaga ng data. Di ba? Internet connection or internet data. Alright? So, yun. Poor Wi-Fi. So, wala. Not big deal, no? Insufficient charging station. Yun. Charging station, so far, marami naman. So, okay ang natin na iya. Lack of comfortable sitting and waiting areas. Yan ang aking concerned. Kasi ang dami ko nakikita mga kababayan na nakahiga, nakahilata. Oo, sa simento. Yung parang kawawang-kawawa. Actually, hindi lang mga kababayan, mga foreigners. Ang dami ko nakikita na nakahilata lang talaga sa upuan. I mean, ibig ko sabihin sa sahig. 'Di ba? Nakakalungkot, no? So, yun, basta kahit pa daw sa mga pinakamaliliit na mga gates, kahit sa pinakamalaki, maraming makikita ang mga natutulog sa sa sahig, nakahiga, nakahilata. So, sana ay madadagdagan pa ng mga seating capacity. And let's go to lack of comfort. Okay, sa na tayo? Poor customer service, unhelpful or road staff. So far, okay naman ang experience ko talaga din sa mga gwardiya, sa mga ground staff, mga airline personnel, no? Okay naman so far, gwardiya lahat, no? Okay ako, no? Wala problema. Lack of clear and timely communication. Okay lang din, no? Wala nang problema. Siguro yung iba, nahirapan. So, yun, nagreklamo. Ito, nag-cast ng kailangan, ng survey, ng votes, no? O, yun. Ineffective handling of passenger complaints. Na-try ko naman minsan nung kinancelled yung flight ko. Tapos, ang tinanong ko sila, wala naman akong ibig sabihin. Hindi ko naman, gusto ko lang malaman kung ano pwedeng magiging sanction. Meron bang libre kain, libre tubig, snacks, or sorry, magsasorry sila sa akin, o yung mga paumanhin. Parang mga compensation, di ba ang tawag dyan? Makompensate yung natin, yung abala. Okay, ganito yan. Share ko lang yung experience ko. Nitong huli, pinaka-latest lang nalipad ho natin from Davao City to Manila. At so, ang ginawa ko noon, ang ticket kasi nung mayroon kasi dong option na layover, like Davao to Manila via Tacloban City. So, ang presyo kasi noon, mahal. Kasi magla-layover ka ng 4 hours mahigit. So, that's 3,000 pesos mahigit. Tapos, meron din isang flight naman na Davao to Manila, direct flight yun hindi siya
Hindi siya yung layover. So ang nasa 1,200 lang yata, 1,300. Mga ganun lang, basta sobrang mura. Pero bakit ko pinili yung yung 1,000, yung 3,000 pesos? Or almost, almost 3,000, like mga 2,800 yata or 2,600 ba yun? So binili ko yun na magtakluban muna layover. Kasi ang purpose ko nun, para makita ko muna yung Tacloban City, at least man lang sa loob ng 2 oras, kasi syempre hindi ka pwedeng malate, no? So at least man na makapag side trip ako ng 2 oras sa Tacloban City, or at least mga 1 hour and a half, or at least 1 hour, no? Makasilip na yun pala yung itsura ng Tacloban Airport at ng lugar nila kahit paano. Pero ang nangyari, canceled yung flight, so hindi ako nakadiretso, hindi ako nakatuloy. So canceled. So ang sakit sa pakiramdam na nagbayad ka ng more than 1,000, lagpas pa sa 1,200 na yun talaga dapat kung sakyan pamuntang Manila. Kaso nga dahil nga may option, may choices na Davao to Manila via Tacloban. So ngayon, sinabi ko kung pwede ba i-refund, ibalik yung yung exist. So magkano ba exist noon? So 2,600, sabi natin 2,600, so that's 1,400, di ba? Yung in-exist o yung binayaran ko para sa kanong layover, pero syempre, ang dami pang mga kuskus balungos. Sabi ng taga Davao City naman na taga Davao City na Cebu Pacific personnel na doon ko daw pakiusap i-approach, doon ko daw i-raise ang aking concern sa pinaka-main sa Manila, sa Terminal 3. So, yung pinuntahan ko naman doon, sabi naman niya ay dapat daw sa Davao. Parang pinagpapasapasahan, ipabalik ulit na Davao para di ba? Tapos pangalawa, nung huli sabi niya mag-email ka na lang. So email, nako, malabo yan. So sabi ko, never mind, move on na lang, no? So better mag-move on. Mas marami pa tayong magagawa sa buhay. Mas productive pa tayo kung kalimutan na lang yung ganong experience. So yun na lang, no? And cancellation of flights. So isa yun sa sa aking bad experience. I don't know, siguro dahil sa perspective ko sa buhay, ako talaga yung masyadong komplikado, no? Kaya okay lang ako, wala problema doon. Siguro sa iba hindi. Okay, cleanliness and sanitation. Okay, so dito na tayo. So, cleanliness and sanitation. Dirty restrooms in terminal areas. So, yun. Isa yan sa talagang main factor. Poor waste management. Okay lang din naman siguro. Hindi ko alam. Basurahan. Meron naman, no? May basurahan naman, in fairness. Yun nga lang, may mga daga pala, no? Mga nagva-viral na may tumatagas na sa bubong. May tumutulo pag umuulan. Tapos may mga daga, ipis, at napakadami pang iba ng mga unsanitary something, gano'n, no? Okay, let's go to accessibility issues. Ito, isa to sa pinaka ko talaga, problematic, no? Lack of facilities for passengers. Ay, hindi pa pala to. Difficulties in accessing public transport. Ito yon, no? Difficulties in accessing public transportation. So, lack of facilities for passengers with disabilities, hindi ko to na-experience. Pero kumusta naman, no? Sa may mga nanay, may mga senior citizen, mga pilay, at kung ano pa mga disabilities, no? So, kulang ba kayo sa hindi ba kayo masyadong na-entertained or na-assist? Kasi so far, pansin ko rin naman, napaka-active, napaka-effective, napaka-active, napaka-responsive ng mga airport personnel natin when it comes to assisting our kababayans with special needs, like yun nga, mga senior citizen, buntis, may mga batang maliliit, di ba? So, in fairness din naman, so thumbs up ako doon, 10 stars ang ibibigay ko doon. Difficulties in accessing public transportation, ito yung pinaka-problema ko dito. Hindi ko problema, like, ito yung pinaka-reklamo ko kung meron man, no? So ito yun. Kasi ang hirap sumakay. Oo, ng jeep, ng bus. Alam mo yun, yung kailangan mo pa maglakad, palabas. Alam mo yun, paano kung meron kang dalang malita, dalawa, may dala kang mga bata, hirap talagang lalabas pa para makasakay ng jeep or ng bus or ng modernized jeep. So all you have to do is sumakay ka na ng Grab or taxi, which is ito pa, isa dito sa pinaka-problema. Mga mandrogas ang mga taxi driver ngayon. Noong time ni Digong, hindi. Sobrang kampante magbiyahe. Lilipad-lipad. Papuntang airport palabas kasi babayaran ko talaga sa totoo lang from MRT top. Nasa 68 pesos lang talaga. Siyempre, the change ang dos. 70. Kasi sanay naman ako sa Davao City na additional 5 pesos. Ganun, no? So, hindi itong pinakahuli kong binayaran from MRT top ay 100 pesos. Which is mahal yun, ha. Hindi pa pala, 150 pala kasi ang hingi sa akin ng driver parang nasa 250 yata or 300 ba yun. Kasi ang modus nila, nakalimutan i-on ang metrohan. Di ba? Siyempre, style nila yan.
Ngayon, ang ginawa ko, hindi ko binayaran ng 350 kasi sabi ko, kuya, alam ko ang pamasahe dito, lagi ako lumilipad-lipad. Ginagawa ko itong bakuran. So, ang pamasahe dito, pinakamahal ay, as far as I remember, 78, 98, basta mga ganun, hindi talaga siya nagba 100. Dahil yun ay traffic. Oh, pero ngayon walang traffic kasi nga madaling araw, di man ako umalis ng ng tanghali or hapon, yung mga peak hour. Hindi, ako yung umaalis talaga ng madaling araw or gabi, ganun. So, sabi ko kay kuya, kay mamang driver na ang binabayaran ko dito is talaga, pinakamataas 100 pesos. Pero, sige, iintindihan kita ngayon. Makalusot ka muna. Babayaran kita pero hindi ng 250, kundi 150. Okay na yon. Hindi yan masama. Ay, wala siya magawa. Diba? Kasi, pwede kaming naka-vlog pa naman siya. Okay, let's go to, ayan na nga, difficulties in accessing public transportation. Yun talaga ang pinaka ko dito. Pinaka-issue, pinaka-concern. So, dapat pero wala tayo asahan sa natin ngayon, presidente. Bangag presidente natin. Ang kailan nasa isip ko yun is paano sila ang kailan priority ngayon is paano sila mananatili sa posisyon habang buhay. Yun. Di ba? Nakalangkot Ganyan ang natin yung sitwasyon sa Pilipinas. How worst airport rankings are determined. Various organizations and travel websites conduct surveys and analysis to rank airports. These rankings often consider passenger reviews and ratings, data on flight delays and cancellations, assessments of airport facilities and amenities. Essentially, an airport earns a worst designation when it consistently fails to provide a comfortable, efficient, and reliable experience for passengers. So that's all for this video. Thank you for watching.